Padayon ang pag-update sa corporate regulator ng Securities and Exchange Commission sa ilang listahan sa mga entities o mga kumpanya nga gikaingong lambigit sa scam. If it's too good to be true, it must be a scam. Mag-check with SEC. Pero marami nare-report sa inyo. Oh yes. Ang pamahayag ni Carlo Bello, Commissioner sa SEC, ang dungan sa gihimong roadshow sa Gensan kalabot sa crowdfunding portals nga gitambungan sa mga micro, small and medium enterprises sa Dakbayan. Dugang ni Bello, nasuta nila nga dunay nagkadaiyang mga paluwagang milutaw nga nagtanyag og taas nga interes nga mabalik sulod lang sa napulo ka adlaw. Well, naman sa Kapa, naka-preso naman nun si Apolinario, nanay kaso. So, well, other parts of Mindanao, even in the Visayas, even in Luzon, we keep on monitoring. That's why we're informing people. We're asking people to be vigilant. Check we have this website. We can check kayo itong mga kumpanya who are offering or mga individuals who are offering guaranteed income. You can check with SEC. Subling nagpahimangno si Bello sa publiko nga leksyon na sa kadaghanan ang nahitabo sa Kapa o kabos padatuon kaniadto asa daghan ang nailad ang Kapa ang usa sa labing dako nga investment scam human na sikop ang leader o gidungog na ang kaso batok sa uban pang miyembro. Dunay nakonbikto sa kaso. Sa record sa SEC as of September 2023, 355 individual na ang nakasuhan sa nagadiyang korte. Gikan sa mong ihap 145 niini ang pagsupak sa Security Regulation Code o guban pang balaod. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News!